So tara, continue tayo nun. Ikabit na natin yung power supply natin. Then yung cord niya, yung mga socket dyan at saka yung EC cord. Meron tayong tester dito. So ito yung normal reading ng normal na filter ng primary supply. So ayan. So one way reading po yan. Ayan, pagka check natin, negative to negative, positive to positive side. Ito, kita natin. Yun yung normal reading yan. So kung babalik rin natin yung T-spread natin, yung positive side naman ng ating T-spread doon naman sa may negative ng ating power supply board, deflection lang yan. Wala po yung reading. Yun parang deflection na ng konti. Ayun may deflection siya konti tapos walang reading. Yun yung normal na primary filter. Reading ng ating primary filter. So yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. So may gagawin tayo ngayon. May ginagawa pala tayo dito, no? Bali ito, may story kasi itong unit na to bago to dumating dito sa shop, no? Then bali ito isang Samsung 28 inches. Then yung may-ari nito is una pumunta dun sa ibang shop, no? Dun sa may Panasonic Service Center. Then tininan tong kanyang unit. Sabi sa kanya, sabi dun sa may service center, papalitan daw ng buong board. Kasi ito wala siyang power, dead set siya. Wala talagang power, walang standby red. Totally dead set talaga yung unit. Tapos nung sinabi ng service center, papalitan daw yung buong board. Siguro medyo mahal din yung gagastusin kung papalitan yung buong board. Iwan ko lang kung nasang board, main board ba or power supply board. Basta buong board daw yung papalit, sabi na may-ari, no? Tapos pumunta siya dito kasi ayaw niya yung siguro ayaw niya yung gastos na palitan yung buong board, no? So nagpunta siya dito, try daw na baka hindi lang pwede ba kung ma-repair siya na hindi papalitan yung buong board, baka may parts lang nasira tapos papalitan, yun na. So hindi po siya nag-agree doon sa napag-usapan nila na papalitan yung buong board, kaya napunta yung may-ari dito. So nung ma-check natin siya dito sa kanyang primary yung problema na makita natin, kasi meron tayong nakitang sumabog. Bali napalitan na natin yan dahil para mapadali yung video natin, kasi ito isang recap lang, no, sa ginagawa natin dito. Sabog yung parts dito, hindi nakita yung parts dito kasi buong sumabog talaga siya. Nung pagkabukas natin is nawala na, baka kinuha nung taga service center, no. Siguro hindi niya alam kung anong value na ipapalit na capacitor dito. Kaya nag-decide na lang siya na papalitan daw yung buong board. So bali nakabisado na rin natin yung mga board na ganitong mga power supply ng Samsung. So yung number pala nito is kung sakaling mawala mo yung parts or sumabog siya or nasunog, eto, pwede nyo ipalit dyan 221K 1KB or 331K 1KB or 2KB. Ayan. So yun yung tips na babahagi natin, no? Bali buksan ko muna to. Buksan niyo yung pangtanggal natin. Buksan natin muna yung power supply board natin. At tatanggalin pala para makita nyo na yung ilalim na parts or side ng ating power supply, no? So ito pala, bago tayo mag troubleshoot nito. So syempre, no, ayan, nakuha na natin, no. Medyo kinalawang. Ito very common to na problema ng Samsung, board ng Samsung, no. Kinakalawang yung kanyang power supply board. Ayan, no. Ito. So bali na pa-under natin to, nag-normal na siya. So nung pagka-check natin, hindi naman shorted yung wait, sinalaro tayo ng Bingo Plus dito. Nako, pambihira, naka-cancel ng So dito makikita natin nung unang pag-check natin ito. Syempre check niyo yung filter. Ito yung primary natin, check natin to. Nung ma-check natin yan, normal naman, hindi naman siya shorted. Tapos noon, chinek natin din yung kanyang MOSFET. Ito yung kanyang MOSFET sa kanyang primary. So akala ko na kasi sabog yung fuse natin, yung capacitor natin. Ito yung capacitor natin, na sabog, paala lang natira. Chinek natin yung MOSFET natin, is hindi naman siya shorted. So tapos chinek din natin yung kanyang diode ito, yung kanyang primary diode, ayan, chinek din natin yan, normal naman, hindi naman shorted. So ginawa natin is pinalitan natin yung
capacitor na to, yan na yung capacitor natin, 221K, 1KB. And then, yung fuse, sabog yung fuse. Yung dahilan bakit sumabog yung fuse, dahil yan doon sa kanyang, siguro nag-leak yung capacitor dito kasi nasunog siya. Then, hindi na nakita yung number ng yung capacitor natin, capacitor pala. Yung capacitor dito, kaya sumabog yung fuse dahil doon sa may capacitor dito. Siguro nag-leak yun, hindi ko lang nakita kasi wala na. Nung matanggap natin ito, is nabuksan natin, so wala na yung capacitor, yung paa na lang natira, no? Ayan. So, nabingo yun yung. Nakabingo na. So, ginawa natin is nagpalit na lang tayo. Bale, wala kasi tayong available nito na ganitong forma ng fuse. So, ginawa natin is nag-jumper lang to. Nag-jumper tayo. Bale, number 33 ng magnetic wire. Dalawang strip or dalawang strand pala. Dalawang strand ng ating number 33 magnetic wire. Yun yung ginawa nating fuse. Ayan siya. And then, chinek na natin, nilagyan natin ng mga lubricants ng kanyang power supply kasi medyo kinalawa nga. You know. So, wala pa namang naputol na dito, na jumper. So, nilagyan natin ng lubricants or yung tuti oil. Yan, bali lalagyan din natin tong kanyang bandang ilalim sa may PCB, no? Para hindi na lalaki masyado yung mga dito. Yung kanyang mga kalawang. So, linisan muna natin to, tapos lagyan natin ng lubricants, then final testing na tayo, no? So, yun yung kung baguhan lang sa pag-repair, wag nyo agad papalitan ng fuse, tapos yung capacitor. Just check ni muna yung filter cap kung hindi ba siya shorted. Check na rin yung MOSFET nito kung hindi pa siya shorted. Check na rin yung diode natin kasi kadalasan pag sumabog yung fuse, yung nagiging sira niya, it's either MOSFET, etong MOSFET natin, eto, it's either yung capacitor dito leakage siya, or yung diode natin nagkakaproblema, nagkakaroon ng shorted, nag-shorted yung diode kapag sumabog yung fuse. So, sa sitwasyon natin ngayon ito, dito sa power supply na to, sumabog yung fuse pero okay yung diode, filter, hindi normal yung reading. Tapos yung MOSFET natin, okay siya. Then, nagpalit lang tayo ng capacitor doon sa kanyang linya ng ating MOSFET sa may drain at saka source. Ayun, sa kanyang drain at saka source. Ayun yun. Yung source niya is ground yan. Ayan, connected yan sa may ground, hindi ko nakakamali. Ayun nga, ground. Ito, ground. Yung paa ng capacitor, connected siya to ground. Yan, ito yung connected ng ground natin. Tapos, ito naman yung drain ng ating MOSFET. Nakakonekta siya between drain and source. Kasi ito yung gates. Ito yung gate. Ito yung gate natin eh. Yung kabilang side nito, yung paa ng ating MOSFET. Ayan. So, lagyan ko lang muna siguro ng lubricants, tapos final testing na tayo. So, ito na, yan na. Nalagyan natin ng tuti oil, no? Yan, yung parang lubricants para hindi na para may iwasan na dadami pa yung mga kalawang dito sa may power supply board natin. So, ikakabit ko lang muna dito, then magpa-final testing na tayo. So, yun na. Final testing muna tayo. Kabit muna yung mga screw. So, wait lang. So, tara, continue tayo na. Ikabit na natin yung power supply natin. Then, yung cord niya, yung mga socket dyan, at saka yung EC cord. Meron tayong tester dito. So, ito yung normal reading ng normal na filter ng primary supply. So, ayan. So, one way reading po yan. Ayan, pagka-check natin, negative to negative, positive to positive side. Ito, kita natin. Yun yung normal reading yan. So, kung babalik rin natin yung T-spread natin, yung positive side naman ng ating T-spread doon naman sa may negative ng ating power supply board, deflection lang yan. Wala po yung reading. Yun, parang deflection na ng konti. Ayun, may deflection siya konti, tapos walang reading. Yun yung normal na primary filter, reading ng ating primary filter. Ayun. So, testing natin. Saksak pala. Ayan, saksak natin dito. Then, angat natin ng konti. Yun, tumanag na yung startup sounds niya. Ayun. Lumabas na yung display. Sabig sabihin niya, hindi natin napalitan ng buong power supply board. Bali, tinroubleshoot natin. Then, yung sira niya is yung capacitor at saka fuse.
So yun, normal na balik ulit yung unit natin. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. Mega beauty as always, and see you our next video. Bye bye.